Ito ulit si Elmer June. Gumagawa ko ng mga simpleng documentary video, yung kalma lang na video. At today, super special to kasi simula pa lang medyo naiiyak na ako ng konti. Kasi alam nyo, madalas kong tanungin yung sarili ko, sapat ba yung pera? Sapat ba yung kaya kong ibigay para mabigyan yung nanay ko ng magandang alaala? Yung tipong maaalala niya habang buhay. Kasi habang tumatanda yung nanay ko, mas nare-realize ko na hindi pala kailangan ng malaking pera para mapasaya siya. Hindi kailangan ng sosyal na bakasyon o mamahaling regalo. Ang mahalaga lang, kasama mo siya at maramdaman niyang special siya. Maramdaman niyang mahalaga siya sa'yo. Matagal ko na talagang pangarap na dalhin yung nanay ko sa magandang hotel. Gusto ko maranasan niya yung kumain sa loob ng hotel. Pero alam niyo naman, madalas tight yung budget ko. Lagi kong iniisip baka hindi pa kaya ng bulsa ko. Baka sa ibang araw na lang. Baka next time. Pero next time, minsan kasi tumatagal yun, di ba? Hanggang sa nalaman ko yung Seda Hotel Bacolod. Chinek ko yung rates, chinek ko yung menu. Grabe. Maganda siya, maayos, malinis. Pero hindi mo kailangan maging mayaman para makapag-dine in doon. Abot kaya pala. Perfect lang para sa amin. Kaya finally, itutuloy ko na ito na yung unang beses sa buhay ng nanay ko nakakain siya sa loob ng hotel. At honestly, sobrang excited ako. Pero kinakabahan din. Kasi ayokong magkamali, ayokong maging mahirap para sa kanya. Gusto ko lang maging masaya siya. Pagdating namin doon, grabe. Pagpasok pa lang namin agad, nagustuhan niya yung lugar. Napahinto siya saglit, tumingin siya sa paligid. Yung kisame, yung ilaw, yung mga upuan. Hindi siya sanay sa mga ganitong lugar. Kitang-kita ko sa mga mata niya ng gulat. Tapos dahan-dahan napangiti siya. Parang bata na dinala ko sa toy store. Nakakatuwa pero nakakantig din ang puso. Inalalayan ko siyang umupo, inayos ko yung upuan niya. Tapos inabot ko yung menu. Tiningnan niya tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, "Anak, mahal yata dito." Sabi ko, "Relax lang. Kaya natin to. Pili ka lang kung anong gusto mo." Pero alam niyo kung anong ginawa niya? Pinili niya yung pinakasimple lang. Sabi niya, yung sabaw lang, yung mainit. Kaya yun yung in-order namin. Yung tinapay libre lang, ito yung complimentary bread. Malambot, mabango, tsaka bagong luto. Tapos isang serving ng pasta. Sakto lang sa laki at presyo. Wala kaming order na sosyal. Wala kaming in-order na mahal. Sapat lang yung mainit na sabaw tsaka yung masarap na pagkain. Meron din palang salad dito. And guess what? Nagamit namin yung senior citizen discount niya. Kaya mas nabawasan yung babayaran namin. Hindi masakit sa bulsa. Tsaka hindi rin nakaka-stress. Perfect lang. Habang naghihintay kami ng pagkain, nagkikwentuhan kami about sa buhay-buhay. Pero syempre nakikita ko na tumatanda na rin yung nanay ko. Minsan napapaisip ka na lang sa mga time na kailangan mo i-spend para sa parents mo. Tapos dumating na yung pagkain, nilagay ko na yung sabaw sa harap niya, inabot ko yung kutsara, tiningnan muna niya tapos dahan-dahan siyang humigop ng sabaw. Tumingin siya sa akin, ngumiti. Yung ngiti na hindi mo mabibili ng kahit magkano. Sabi niya, ang sarap, mainit. Tapos nagpa-thank you siya sa akin. Habang kumakain kami, tahimik lang kami minsan, tinitingnan ko siya kung paano niya tikman yung bawat subo. Kung paano niya dahan-dahang punasan yung bibig niya. Parang ayaw niyang matapos yung pagkain. At ini-enjoy niya yung bawat sandali. Sabi niya, sa buong buhay ko, never pa akong kumain sa loob ng hotel. Sabi ko, talaga ba? Eh di ngayon, ito na yung first time mo.
At marami pa tayong susunod. Marami pa tayong susunod na mga adventure tulad nito. At tumango siya. Hindi na siya nagsalita masyado. Medyo nahihiya din siya. Hindi siya nagsasalita masyado habang kumakain. Pero yung ngiti niya, parang sinasabi niya na napakasarap nitong pagkain na to. At naniniwala ako dun. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa magkasama kaming dalawa. Doon ko naramdaman talaga na mabigat yung panahon. Habang nagpapahinga kami pagkatapos kumain, tiningnan ko yung kamay niya. Mas matanda na siya kaysa sa huling kita ko sa kanya. Ang daming ugat, ang daming maraka ng pagtatrabaho para lang palakin kami. Tapos tiningnan ko yung buhok niya. Mas maputi na kaysa sa dati. Dati ang itim-itim pa ng kanyang buhok, tsaka ang bata-bata pa tingnan ng nanay ko ngayon. Halos wala nang itim. Napag-isip ako, paano ko ba napansin na tumatanda na siya? Kasi halos araw-araw natin silang nakikita. Minsan hindi talaga natin napapansin yung mga pagbabago. Pero pag tumigil ka, pag tumingin ka ng maayos, makikita mo na hindi na sila bumabata. Bawat araw lumilipas, bawat sandali, hindi na mauulit pa. Na-realize ko na bawat sandali mahalaga. Bawat ngiti niya ay yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Sabi ko nga hindi kailangan ng sosyal na pagkain o mahal na inumin para maging special yung araw. Sapat na yung makasama ko siya. Yung magkasama kami habang kumakain. Nagtatawanan. Pinapahalagan yung araw na to. At yung oras na magkasama kaming dalawa. Yung simpleng tanghalian lang dito sa Seda Hotel Bacolod. Hindi lang to para sa pagkain. Hindi lang to para sa kinain naming dalawa. Kundi masasabi ko na itong oras na to is itong regalo. Yung pinakamahalagang regalo na maibibigay ko sa magulang ko.
Hindi pa tapos yung araw namin. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad muna kami papuntang Baker's Bacolod. Alam niyo to, sikat to sa Bacolod. Bumili kami ng pianono. Ito yung gustong gusto ko sa Baker's. Tapos pumunta kami dito sa coffee shop. Simpleng merienda lang talaga after kumain. Kasi bumili kami ng paborito kong pianono sa Baker's. Tawag nila dito cream roll. Umupo kami dito sa coffee shop na to. Mura lang din. Siguro mga 60 pesos lang yung black coffee nila. Habang nagkakape kami, nagkwentuhan kami about sa buhay-buhay. Nag-enjoy kami dito sa kape na to. Tsaka dito sa Baker's na cream roll. Talagang na-miss ko rin tong kainin. Umuwi kami ng walang sosyal na pasalubong. Walang mamahaling gamit na dala. Walang bago. Pero pag uwi namin, punong-puno yung puso namin. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Yung nanay ko tahimik pero nakangiti rin. Hanggang sa makauwi kami. Kaya sa inyo, kung may pagkakataon kayong makasama ang parents nyo o yung mga taong mahalaga sa'yo, gawin nyo na. Huwag nang maghintay ng tamang oras o sapat na pera. Kasi yung oras, hindi na babalik yan. Kasama nyo sila ngayon, yan na yung mismong tamang oras. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. I will leave you with my original song entitled Higher Now. Maraming salamat hanggang sa next upload ko. Thank you.